Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel na laging puno ng mga kwentong kurot sa puso. Sabi nila, ang pinakamalupit na paghihiganti ay ang mabuhay ng masaya matapos kang saktan at talikuran. Pero paano kung ang paghihiganti ay hindi lang tungkol sa sariling kaligayahan, kundi sa pagbawi ng lahat ng bagay na pilit inagaw sa'yo? Ito ang kwento ni Hiraya. Isang kwento ng pagtindig mula sa abo ng isang durog na puso. Ang dulo ng ballpen ay mariing dumampi sa papel. Sa loob ng malamig na conference room ng isang mamahaling law firm, ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang mabibigat na paghinga ng 3 taong naroroon. Para kay Hiraya Alcantara, ang bawat letra sa kanyang pangalan na isinusulat niya sa ibabaw ng divorce papers ay parang isang hiwa ng patalim sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Isang blankong canvas na walang mababakas na anumang emosyon. Ito ang maskarang isinuot niya sa loob ng 5 taong pagsasama nila ni Gino. Isang maskarang ngayon ay halos kaparte na ng kanyang pagkatao. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa papel. Sa kabila ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo ang 2 taong minsan niyang tinawag na pamilya. Si Gino Ilustre, ang kanyang asawa. Hindi, ang dati niyang asawa ay nakayuko. Ang mga matay nakatutok sa sarili niyang mga kamay na magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nito magawang tignan. Isang duwag. Noon at hanggang ngayon. At sa tabi nito, si Doña Orduha Ilustre, ang matriarch ng pamilya, ang reynang nagpapatakbo ng kanilang kaharian. Nakataas ang kilay nito, ang mga matay puno ng paghamak habang pinagmamasdan siya. Isang tingin na nagsasabing, sa wakas, natanggal na rin ang basura. Tapos na, mahinang sabi ni Hiraya, ang boses niya ay halos hindi marinig. Ibinaba niya ang ballpen sa tabi ng dokumento. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Orduha. Kinuha nito ang isang sobre mula sa kanyang Hermes bag at padaskol na inilapag iyon sa mesa. Itinulak palapit sa kanya. Isang tseke, deklara ng matanda. Ang boses ay matigas at walang bahid ng anumang awa. 10 milyong piso. Sapat na siguro yan para makapagsimula ka ulit sa kung saang putikan ka man nanggaling. Consider it my final act of charity. Isang bayad pinsala para sa 5 taon ng pagtitiis namin sa isang tulad mo sa pamilya. Hindi kumilos si Hiraya. Ang mga mata niya ay nanatili sa mukha ng matanda. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Sagot ni Hiraya, kalmado pa rin. Tumawa si Doña Orduha, isang tawang nakakainsulto. Huwag ka nang magpanggap, Hiraya. Alam nating lahat na yan lang naman ang habol mo sa simula't simula pa lang. Isang babaeng walang pinanghahawakan, walang yaman, walang dugong bughaw. Ano ang laban mo sa mundo kung wala ang pera? Kunin mo na. Baka yan na ang pinakamalaking halaga na mahahawakan mo sa buong buhay mo. Sa bawat salitang binitiwan ng dati niyang biyenan, may kung anong kumikirot sa dibdib ni Hiraya. Ngunit hindi na ito sakit. Ibang klase na ng damdamin, parang isang natutulog na bulkan na unti-unting nagigising. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang gusot sa kanyang simpleng bestida. Tumingin siya kay Gino na sa wakas ay nag-angat na rin ng mukha. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Nakita niya ang sakit, ngunit huli na ang lahat. Sana maging masaya ka, Gino, sabi niya. At sa pagkakataong yon, may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Pagkatapos ay tinalikuran na niya sila. Hindi niya kinuha ang tseke. Hindi na siya lumingon pa. Habang naglalakad siya palabas ng silid, narinig niya ang huling salita ni Doña Orduha. Hayaan mo siya. Isang hangal. Babalik din yan kapag kumalam na ang sikmura niya. Doon naman magaling ang mga mahihirap, ang lumunok ng sariling pride. Nang makalabas siya sa naglalakihang pinto ng gusali,
Isang malamig na ambon ang sumalubong sa kanya. Nagsisimula ng umulan. Hinayaan niyang mabasa ng ulan ang kanyang mukha para itago ang nag-iisang butil niyang luha na sa wakas ay pumatak mula sa kanyang mata. Pinunasan niya iyon agad. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging mahina. Sa di kalayuan, isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaking nakaunipormeng driver ang magalang na naghintay sa kanya. Sumakay si Hiraya sa loob. Ang lamig ng leather seats ay parang isang yakap kumpara sa lamig na naramdaman niya sa loob ng conference room. Habang marahang umaandar palayo ang sasakyan, tinanaw niya mula sa bintana ang gusali kung saan naiwan ang 5 taon ng kanyang buhay. Kung saan naiwan ang mga pangarap na dinurog. At doon, sa ilalim ng papalakas na buhos ng ulan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng panganib. Puno ng mga plano. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang pindot lang. "Hello!" Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Hiraya. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang korona. "Nagawa ko na," sabi niya. Ang bawat salita ay matigas at may bigat. Simula ng pagsasauli. Sa isang laro ng kapangyarihan, ang nag-aakalang siya ang hari o reyna ay madalas ang unang bumabagsak. Para kay Doña Orduha, ang araw na ito ay araw ng tagumpay. Ang araw na naalis ang isang tinik sa kanyang lalamunan. Ngunit ang hindi niya alam, ang tinik na yon ay isa palang punyal na malapit nang tumusok sa kanyang likuran. Napakaganda. Truly a paradise on earth. Bulalas ni Doña Elvira, isa sa mga matatalik na amiga ni Doña Orduha, habang pinagmamasdan ang napakalaking modelo ng Hacienda de Silangan sa gitna ng showroom. Ngumiti si Doña Orduha, isang nangiting nag-uumapaw sa pagmamalaki. Nakasuot siya ng isang emerald green terno na bumagay sa naglalakihan niyang alahas. Para siyang isang empress na naglilibot sa kanyang nasasakupan. "Of course, Elvira, I only choose the best. The illustre name is synonymous with excellence." Nasa loob sila ng exclusive sales office ng pinakabagong at pinakamagarang luxury villa development sa labas ng Maynila. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at bagong pera. Matapos ang nakakapagod na pagtatapos ng kasal ng kanyang anak, inanyayahan ni Doña Orduha ang kanyang buong sirkulo ng mga alta sosyedad na kaibigan para sa isang munting selebrasyon. Ang selebrasyon, ang pamimili niya ng hindi lang isa, kundi 12 villa sa hacienda. 12 Orduja? Hindi ba't sobra-sobra na yon? Tanong ng isa pa niyang kaibigan, si Doña Consuelo, habang humihigop ng champagne. "Isang villa para sa akin at kay Gino, syempre. Ang natitirang 11, pamana ko sa aking mga magiging apo. At syempre, para sa mga piling-piling bisita ng pamilya." Paliwanag ni Doña Orduha. Sabay kindat. "An illustre must always have a place to welcome their esteemed guests." Nagtawanan ang mga ginang, humanga sa kayamanan at kapangyarihan ng kanilang kaibigan. Ito ang mundo ni Doña Orduha. Isang mundong binuo sa pera, impluwensya at walang kapantay na yabang. "Miss Ortega," tawag niya sa sales manager na kanina pa nakabuntot sa kanila, handang pagsilbihan ng bawat hiling ng Donya. "I'm ready to purchase. I want Villa Prime Uno for myself and the 11 adjacent villas facing the sunrise. I will pay for them all in full. Today." Halos mapatalon sa tuwa ang sales manager. "Of course, Doña Orduha. This way to the VIP lounge, please. We will process the transaction immediately." Sa loob ng marangyang lounge, ipinatong ni Doña Orduha ang kanyang itim na Amex Centurion card sa mesa.
Ang black card na simbolo ng walang hanggang credit limit. There, use that. Kinuha ng staff ang card at magalang na umalis. Nagpatuloy ang masayang kwentuhan ng mga ginang. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik ang sales manager. Ngunit ngayon, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. I'm very sorry for the delay, Donya. Mukhang may problema po sa terminal. Pwede po bang subukan nating ulit? Tinaasan siya ng kilay ni Donya Orduha. What problem? That card has no problems. Inabot niya ang isa pang platinum card mula sa kanyang pitaka. Here, try this one instead. Muling umalis ang staff. Sa pagkakataong ito, mas matagal silang nawala. Ang mga bulungan at tawanan sa labas ng lounge ay tila unti-unting tumatahimik. Nararamdaman na ng mga amiga ni Donya Orduha na mayroong mali. Bumalik ang sales manager at ngayon, namumutla na siya. Donya, I'm very sorry. This card, it was also declined. What? Halos mapasigaw si Donya Orduha. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. That's impossible. Tumawag ka sa bangko now. Habang nagkakagulo ang mga staff, ang telepono naman ni Donya Orduha ang sunod-sunod na tumunog. Mga tawag mula sa kanyang accountant, sa kanyang stockbroker, sa kanyang chief financial officer. Hindi niya pinansin ang mga iyon. Donya, sabi ng manager, nanginginig ang boses. Tumawag na po kami sa bangko. Ang sabi po nila, account frozen. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa pandinig ni Donya Orduha. Frozen? Paanong mangyayari iyon? Kasabay nito, ang telepono naman ni Donya Elvira ang nagring. Sinagot niya ito at habang nakikinig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at nakatingin kay Donya Orduha na may halong gulat at takot. Orduha, sabi ni Elvira, pagkababa ng telepono. My husband just called. He said the stock market is going crazy. Ang shares ng Illustre Prime Holdings, bumabagsak. Mabilis. Sobrang bilis. Parang nabuhusan ng malamig na yelo si Donya Orduha. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang financial news app. Totoo nga. Ang stock ticker ng IPH ay kulay pula na may kasamang palaso na nakaturo pababa. Down by 40% in a matter of minutes. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla ng isang assistant niya. Ang humahangos na pumasok sa lounge, hindi na nag-abalang kumatok. Ang mukha nito ay parang nakakita ng multo. Donya, may tumawag po mula sa bangko, sabi ng assistant. Halos hindi makahinga. Isang kumpanya na nagngangalang Sinagdiwa Capital. Binawi po nila ang lahat ng kanilang investments. Lahat-lahat po, Donya. 25 billion pesos. Pulled out just minutes ago. Sinagdiwa Capital. Ang pangalang yon. Parang pamilyar. Saan niya nga ba narinig yon? At bigla, naaalala niya. Ito ang pangalan ng silent investor na nagligtas sa kanila mula sa bingit ng pagkalugi 5 taon na ang nakakaraan. Isang investor na misteryoso na nakipag-ugnayan lang sa kanila sa pamamagitan ng mga abogado. Isang investor na pumasok sa kumpanya kasabay ng pagpasok ni Hiraya sa pamilya. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa buong katawan ni Donya Orduha. Isang realisasyon na napakasakit at napakabigat. Hindi maaari. Ang babaeng iyon, ang basahang pinunasan lang niya ng sapatos kanina? Imposible. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ipinagsisigawan. Ito ay tahimik na kumikilos sa dilim, naghihintay ng tamang sandali upang magpakita. Para kay Hiraya, tapos na ang panahon ng pagtatago sa anino. Ngayon, siya na ang anino na kinatatakutan ng lahat. Ang bawat sulok ng opisina ay sumisigaw ng minimalistang karangyaan. Mula sa malaking bintanang salamin na tanaw ang buong skyline ng Makati hanggang sa nag-iisang abstract na pinta sa dingding na likha ng isang pambansang alagad ng sining. Sa gitna ng lahat ng ito,
Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa salamin at bakal, nakaupo si Hiraya Alcantara. Wala na ang luma at simpleng bestida. Napalitan na ito ng isang navy blue power suit na saktong-sakto sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masinop na bun. Ang kanyang mukha, bagamat walang kolorete, ay nagliliwanag dahil sa isang bagong kumpiyansa. Hindi na siya ang asawang Kimi at sunod-sunuran. Sa kanyang harapan ngayon, ang presidente at CEO ng Sinagdiwa Capital. The initial withdrawal was successful, Ma'am Hiraya. Ulat ni Attorney Contreras, ang kanyang pinagkakatiwalaang legal counsel. Nayanig ang buong stock market. Illustre Prime Holdings is in free fall. They are currently hemorrhaging cash and credibility. Tumango si Hiraya. Ang mga mata ay nakapako sa mga numerong gumagalaw sa screen ng kanyang laptop. Good. What's our next move? Phase 2 is ready for deployment. The acquisition of Illustre's outstanding debts from various financial institutions. We have secured majority stakes in their major loans. Sa madaling salita, sa atin na sila may pinakamalaking utang na ngayon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. I want to proceed. Give the order, attorney. Masusunod, ma'am. Habang nagbibigay ng mga utos si Hiraya sa kanyang team, ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang gabi, bago ang kanyang kasal, nang kausapin siya ng kanyang ina, si Mayari. Anak, sabi nito, habang hawak ang kanyang mga kamay, ang papasukin mong pamilya ay hindi simple. Sakim sila sa kapangyarihan. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Noon, hindi niya lubos na maintindihan ang sinabi ng ina. Ang alam lang niya ay mahal niya si Gino. Pero ngayon, lahat ay malinaw na. Ang Sinagdiwa Capital ay hindi lang isang investment. Isa itong sandata, isang pain, at isang safety net na inihanda ng kanyang ina para sa kanya. Isang pamana ng pagmamahal at matalas na pangitain. Para sa iyo ito. Ma, bulong ni Hiraya sa sarili, habang hinahaplos ang isang maliit na picture frame sa kanyang mesa na naglalaman ng larawan ng kanyang yumaong ina. Para sa atin. Samantala, sa mansyon ng mga ilustre, ang mundo ay gumuho na. Sigawan, sisihan, mga basag na gamit. Ang dating maringal na sala ay para ng isang war zone. This is all your fault, Gino. Sigaw ni Doña Orduha. Ang mukha ay namumula sa galit at takot. Kung hindi mo dinala ang babaeng yan dito, hindi sana mangyayari ito. Isang ahas, isang demonyo na nagpanggap na anghel. Hindi ko alam, Mama. Paano ko malalaman? Ganting sigaw ni Gino. Ang buhok ay gulo-gulo. Ang damit ay lukot-lukot. Akala ko mahal niya ako. Ang katotohanan yon ay parang isang sampal sa mukha ni Gino. Mahal siya ni Hiraya. O baka dapat sabihing, minahal siya ni Hiraya. Bago niya ito sinaktan, bago niya ito tinalikuran. Sa gitna ng kaguluhan, paulit-ulit na tinatawagan ni Gino ang numero ni Hiraya. Ngunit wala. Hindi ito sumasagot. Ang bawat ring na walang sagot ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Naalala niya ang isang gabi, noong mga unang taon pa lang nila. Nakahiga sila sa ilalim ng mga bituin sa kanilang balkonahe. Ano ang pangarap mo, Gino? Tanong ni Hiraya noon. Ang mga mata ay nagniningning. Maging mas successful pa kay Papa. Mabilis niyang sagot. Hindi, sabi ni Hiraya. Umiling ito. I mean, yung totoong pangarap, yung para sa'yo lang. Hindi siya nakasagot noon dahil hindi niya alam. Pero tinanong niya si Hiraya pabalik. Ikaw, ano ang pangarap mo? Simple lang, sagot nito. Isang pamilya, isang bahay na puno ng tawanan, at isang asawa na ipaglalaban ako, kahit kanino pa man. Ang alaalang yon ay isang sundang na tumarak sa puso ni Gino.
Ipinaglaban ba niya si Hiraya? Hindi. Hinayaan niyang yurakan ito ng sarili niyang ina. Hinayaan niyang itapon ito na parang basura. Dahil sa desperasyon, lumabas si Gino ng mansyon. Nagmaneho siya, walang patutunguhan, hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng opisina ng Illustre Prime Holdings. Nagbabaka sakali, umaasa. At doon, nakita niya ang itim na Mercedes-Benz na pamilyar sa kanya. Ang sasakyang naghatid kay Hiraya palayo sa kanya kanina. Hindi siya nag-isip. Tumakbo siya at hinarang ang papalabas na sasakyan. Sumigaw siya. Hiraya! Hiraya, mag-usap tayo, please! Huminto ang sasakyan. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likuran at nakita niya ang mukha nito. Ang mukha ng babaeng minahal niya. Ngunit ang mga mata nito ay iba na. Malamig, malayo, walang anumang emosyon para sa kanya. Hiraya, anong nangyayari? Itigil mo na to. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pag-iyak niya, ang mga palad ay nakadiin sa malamig na salamin ng bintana. Tinitigan lang siya ni Hiraya. Ilang segundo. Isang iglap na parang walang hanggan. Pagkatapos, bumaling ito sa driver. Umalis na tayo. Dahan-dahang umangat ang bintana. Naging isang salamin na sumasalamin sa sarili niyang kaawa-awang mukha. At sa huling pagkakataon, nakita niya ang anino ni Hiraya sa loob bago tuluyang humarurot palayo ang sasakyan. Iniwan siyang nakaluhod at talunan sa gitna ng kalsada. May mga pagkakamaling kapag nagawa na, hindi na kailanman maitatama pa. Para kay Gino, ang bawat patak ng ulan ay parang isang paalala ng mga luhang hindi niya nakita, ng mga sakit na hindi niya pinansin, at ng isang pag-ibig na winasak ng sarili niyang karuwagan. Ang buong silid-aklatan ng mansyon ay nababalot ng dilim, maliban sa liwanag na nagmumula sa isang maliit na table lamp. Si Gino Illustre ay mag-isang nakaupo doon. Kaharap ang isang halos ubos ng bote ng mamahaling whiskey. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot pa rin. Ang kanyang mga mata ay mapungay at malalim dahil sa alak at kakulangan sa tulog. Sa ibabaw ng mesa, nakakalat ang mga lumang album ng litrato. Kinuha niya ang isa. Isang larawan nila ni Hiraya noong kanilang honeymoon sa Palawan. Nakangiti sila pareho, mga ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Si Hiraya ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang mga mata nito'y kumikinang sa saya. Ang ganda-ganda mo, bulong niya sa litrato. Ang boses ay basag. Hinaplos ng kanyang daliri ang nakangiting mukha ni Hiraya sa papel. Paano? Paano tayo napunta dito? Ang kanyang isip ay bumalik sa araw na ipinakilala niya si Hiraya sa kanyang ina. Nasa hardin sila ng mansyon. Si Hiraya, suot ang isang simpleng puting bestida, ay may dalang isang palayok ng orchid bilang regalo. Ngunit si Doña Orduha, sa halip na tanggapin ito, ay tiningnan lang si Hiraya mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Sino siya, Gino? Tanong ng ina, hindi man lang ngumingiti. Ma, si Hiraya po, ang girlfriend ko. Sagot niya, pilit na pinapasigla ang boses. Alcantara, sabi ni Doña Orduha, tila dinudura ang apelido. Hindi pamilyar. Saang pamilya ka galing, Hija? Ordinaryo lang po ang pamilya namin, Doña. Magalang na sagot ni Hiraya. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Doña Orduha. Ordinaryo. Siyempre, Gino, iwan mo muna kami. Naiwan si Gino na nag-aalala, ngunit hindi niya nagawang tumutol. At mula sa di kalayuan, narinig niya ang mga salita ng kanyang ina. Mga salitang matatalim, parang mga bubog. Mga salita tungkol sa dugo, sa yaman, sa estado sa buhay. Mga salitang bumaon sa puso ni Hiraya na nakita niya sa mga mata nito paglabas ng hardin. Ngunit wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi. Patawarin mo ko, Hiraya. Hikbi ni Gino habang yumuyup-yup sa mesa. Patawarin mo ako sa kahinaan ko. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon,
Si Doña Orduha ay hindi natutulog. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya papayag na matalo. Isang ilustre ay hindi kailanman nagpapatalo. Gusto kong malaman ng lahat. Utos niya sa kanyang private investigator sa kabilang linya ng telepono. Lahat tungkol sa Sinagdiwa Capital at lalong-lalo na tungkol sa ina ni Hiraya. Iyang Mayari Alcantara na yan. Halugugin ninyo ang buong buhay niya. Walang ititira. Ngunit lumipas ang mga oras at ang mga impormasyon na bumabalik ay kakaunti. Donya, pasensya na po, sabi ng investigador. Si Mayari Alcantara, parang multo. Walang social media, walang business record sa ilalim ng pangalan niya bago itayo ang Sinagdiwa. Ang tanging record niya ay ang pagbili ng isang simpleng bahay sa Quezon City at ang birth certificate ni Hiraya. Malinis, sobrang linis. Imposible, sigaw ni Doña Orduha. Saan nanggaling ang bilyon-bilyong piso niya? Hindi basta-basta sumusulpot ang ganoong kalaking pera. Maghanap pa kayo. Ibinalibag niya ang telepono sa pader. Paano nangyari ito? Paanong ang isang babaeng minamaliit niya, isang babaeng itinuring niyang walang kwenta, ay may kakayahang wasakin ang lahat ng kanyang pinaghirapan? Kinagabihan, habang si Gino ay nalulunod pa rin sa alak at pagsisisi, at si Doña Orduha ay halos mabaliw na sa pag-iisip ng paraan, muling tumunog ang telepono ng Donya. Numero ng kanyang investigador. Donya, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang tono ay apurahan. Wala pa rin akong makita tungkol kay Mayari. Pero may nalaman po akong isang bagay tungkol sa Illustre Prime Holdings. Ano yon? Sabihin mo na. Tungkol po sa mga utang ninyo. Ang mga utang na na-acquire ng Sinagdiwa Capital. Donya, hindi lang po basta binili ng Sinagdiwa ang mga utang nyo sa bangko. Huminga ng malalim ang investigador. Bago pa man sila pumasok bilang investor ninyo, matagal na nilang paunti-unting binibili ang mga distressed assets o bad loans ng IPH. They were buying your debts for pennies on the dollar for years. Itinatago nila sa ilalim ng iba't ibang shell corporations. Donya, ang ginawa nilang pag-pull out ng investment, hindi lang yon pagbawi ng pera. Nagkaroon ng isang nakabibinging katahimikan. Ito po ay isang pain, isang patibong. At ngayon, sila na po ang may hawak sa inyo sa leeg. Parang nanigas ang dugo sa mga ugat ni Doña Orduha. Hindi ito isang simpleng paghihiganti. Ito ay isang matagal, kalkulado, at napakatalinong plano ng pagwasak. At sila ay bulag na pumasok sa bitag. May mga katotohanang masakit tanggapin. At may mga kaaway na mas nakakatakot harapin kapag napagtanto mong sila pala ang taong minsan mong minamaliit at tinapakan. Para sa mga ilustre, ang araw ng paghuhukom ay dumating na. At ang kanilang hukom ay may mukha ng isang anghel na may puso ng isang demonyo. Ang bawat hakbang ni Doña Orduha at Gino sa pasilyo ng Sinagdiwa Capital ay parang isang mabagal na paglalakbay patungo sa kanilang bitayan. Ang mga dingding na salamin, ang mga empleyadong abala, ang malamig at tahimik na kapaligiran, lahat ay tila nangungutya sa kanilang pagkatalo. Wala na ang pagmamataas sa mukha ni Doña Orduha. Napalitan ito ng isang maskara ng desperadong diplomasya. Si Gino naman ay kasunod lang, ang mukha ay blanko, tila isang kaluluwang nawawala. Matapos malaman ang tungkol sa pagbili ng kanilang mga utang, wala na silang ibang pagpipilian, kundi ang humingi ng isang formal na pakikipagpulong, umaasa, kahit kaunti, na maaari pa nilang iligtas ang anumang natitira sa kanilang imperyo. This way please, the president is waiting. Iginiya sila ng isang executive assistant patungo sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ng pinakamalaking opisina, ang pinto ng kapangyarihan. Huminga ng malalim si Doña Orduha bago pumasok
Inihahanda ang sarili na harapin kung sino mang halimaw sa negosyo ang nasa likod ng Sinagdiwa Capital. Ngunit pagpasok nila, ang kanilang mga mundo ay tumigil sa pag-ikot. Sa loob ng malawak na conference room, sa dulo ng isang napakahabang mesa, nakaupo ang isang figura. Nakatalikod ito sa kanila, nakaharap sa malaking bintanang tanawang buong syudad. Dahan-dahan, umikot ang swivel chair at ang mukha na humarap sa kanila ay ang mukhang hinding-hindi nila malilimutan. Si Hiraya Alcantara. Magandang umaga, Doña Urduja. Gino. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay tumama sa kanila na parang isang malakas na sampal. Ikaw? Si Doña Urduja ang unang nakabawi ng ulirat. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at hindi makapaniwalang pagtataka. Paano? Paanong ikaw? Bakit hindi? Sagot ni Hiraya. Isang maliit na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Nagulat ba kayo na ang babaeng itinuring ninyong basura ay may kakayahang magtayo ng sarili niyang palasyo? Anong laro ito, Hiraya? Sigaw ni Gino. Sa wakas ay nagsalita. Pera lang ba talaga ang habol mo sa lahat ng ito? Gusto mong maghiganti? Sige, ibalik mo na ang pera. Sa'yo na ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang sirain ang pamilya ko. Dahan-dahang tumayo si Hiraya. Lumakad siya palapit sa kanila. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay may layunin. Pamilya? Ulit niya. Ang boses ay biglang naging malamig na parang yelo. Ang pamilyang tumuring sa akin na parang aso. Ang pamilyang ipinagtabuyan ako nang wala ni isang sentimo matapos kong ibigay ang 5 taon ng buhay ko. Yan ba ang pamilyang sinasabi mo, Gino? Hindi nakasagot si Gino. Hindi ito tungkol sa pera. Pagpapatuloy ni Hiraya. Tumingin siya ngayon ng diretso sa mga mata ni Doña Urduja. Ito ay tungkol sa katarungan. Tungkol sa pagbawi ng dignidad na pilit ninyong inalis sa akin. Hindi ako makapaniwala. Bulong ni Doña Urduja na pailing-iling. Ang lahat ng ito, isang plano? Isang plano na sinimulan ng aking ina. Pagtatapat ni Hiraya. Nakita niya kung anong klaseng mga tao kayo. Alam niya na darating ang araw na sasaktan ninyo ako. Kaya't inihanda niya ang lahat. Ang 25 bilyong investment ay hindi tulong. Isa iyong Trojan horse, isang kabayong gawa sa pera na ipinasok ko mismo sa puso ng inyong kaharian. At ngayon, sabi ni Atty. Contreras na tahimik na pumasok sa silid at naglapag ng isang makapal na folder sa mesa. Hindi lang po ninyo kaharap si Ma'am Hiraya bilang dating investor. Binuksan ng abogado ang folder. Ang mga dokumentong legal ay nakalatag sa kanilang harapan. Mga papeles na may selyo mula sa korte at bangko. Dahil sa pagbili ng Sinagdiwa Capital sa majority ng inyong mga utang at dahil sa biglaang pagbagsak ng inyong kumpanya, you have defaulted on your loan covenants. Which means, tumingin si Hiraya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Which means, ako na ang may-ari. Hindi lang ng utang ninyo, kundi ng buong Illustre Prime Holdings, ng mansyon ninyo, ng mga kotse ninyo, ng lahat. Ang katotohanan ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid. Si Doña Urduja ay napahawak sa kanyang dibdib, hirap sa paghinga. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kulay ng kanyang balat ay naging kasing puti ng kanyang buhok. Ang reyna ay nawalan ng kanyang korona, ng kanyang trono, ng kanyang kaharian. Si Gino naman ay napaurong, napasandal sa pader, tila nawalan ng lakas. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng sinaktan niya, ay siya palang wawasak sa lahat ng kanyang kinalakihan. Mayroon kayong 2 pagpipilian, sabi ni Hiraya. Ang boses ay pinal at walang puwang para sa negosasyon. You have 24 hours to cede control of Illustre Prime Holdings to me, or I will liquidate everything you own. The choice is yours, Doña Urduja.
Sa oras ng kagipitan, lumalabas ang tunay na kulay ng isang tao. Ang iba ay sumusuko. Ang iba ay lumalaban. At ang iba, tulad ng isang ahas na nasa bingit ng kamatayan, ay nangangagat sa huling pagkakataon, gamit ang lahat ng kamandag na natitira sa kanila. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa pribadong silid ng ospital. Si Doña Orduha ay nakahiga sa kama, nakapikit, ngunit hindi tulog. Matapos siyang mahimatay sa opisina ni Hiraya, dinala siya agad dito. Ngunit walang mali sa kanyang katawan, ayon sa mga doktor. Ang bumagsak ay hindi ang kanyang kalusugan, kundi ang kanyang mundo. Si Gino ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa labas, ngunit wala namang partikular na tinitingnan. Ang isip niya ay lumilipad. Ang mga salita ni Hiraya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Ako na ang may-ari ng lahat. Hindi pa ito tapos. Isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Gino. Gising na ang kanyang ina. Ang mga mata nito, bagamat pagod, ay nag-aalab sa isang panibagong apoy. Isang apoy na nakakatakot. Ma, wala na tayong magagawa, sabi ni Gino. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Natalo na tayo. Hindi, maritsing sabi ni Doña Orduha, pilit na umuupo. Mayroon pa. Mayroon pa akong huling baraha. Tumingin siya ng diretso kay Gino. Kailangan mong umuwi sa mansyon. Pumunta ka sa aking personal na safe. Buksan mo. Sa loob, may makikita kang isang lumang brown na envelope. Dalhin mo yun dito. Bilis. Kahit nag-aalinlangan sumunod si Gino, ang pagkaapurahan sa boses ng ina ay nagbigay sa kanya ng kaba. Pagdating sa mansyon, na ngayon ay tila malamig at walang buhay, sinunod niya ang utos. Sa loob ng safe, sa ilalim ng mga alahas at papeles ng lupa, nakita niya ang sobre. Luma na ito at walang nakasulat sa labas. Dinala niya ito pabalik sa ospital. Inabot niya sa ina. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Orduha habang binubuksan ito. Sa loob, may mga lumang dokumento at ilang kupas na litrato. Ano yan, ma? Tanong ni Gino. Ang sandata natin? Sagot ng ina. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kahinaan ni Hiraya. Ipinakita niya ang mga papeles kay Gino. Mga medical records mula sa isang mental health facility, nakapangalan kay Mayari Alcantara, ang ina ni Hiraya, at isang police report tungkol sa isang insidente maraming taon na ang nakalipas. Ang ina ni Hiraya, hindi siya basta-bastang namatay sa sakit sa puso. Gino, paliwanag ni Doña Orduha, ang boses ay parang lason. Nagpakamatay siya. Napaatras si Gino, hindi makapaniwala sa narinig. Matagal na siyang may depression. At bago yon, may isang insidente, isang breakdown, na naging dahilan kung bakit siya na-confine. Ipinaimbestiga ko na, yan noon pa, noong una mo pa lang siyang ipinakilala sa akin, bilang paniguro. Tumingin siya kay Gino, ang mga mata ay nanlilisik. Si Hiraya ang nakakita sa kanya. Isang bata pa lamang noon, isang trauma na pilit niyang ibinaon sa limot. Isang sikretong kahit na siya ay hindi lubos na naiintindihan. Ito ang gagamitin mo. Ipamukha mo sa kanya ang nakaraan. Ipamukha mo sa kanya na ang dugong na nananalaytay sa kanya ay dugo ng isang babaeng mahina at may sira sa ulo. Saktan mo ang kanyang alaala. Wasakin mo ang kanyang espiritu. At kapag nanghina na siya, doon tayo aatake. Nakatitig lang si Gino sa mga papeles. Ang kanyang tiyan ay bumabaliktad. Ito na ang pinakamasamang bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Ang gamitin ang pinakamasakit na trahedya ng isang tao laban dito. Hindi ko kaya, ma. Halos pabulong niyang sabi. Anong hindi mo kaya? Sigaw ni Doña Orduha. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Gino,
Ito na lang ang pag-asa natin. Pamilya natin ang nakataya dito. Ang pangalan natin. Ang lahat-lahat. Gagawin mo ba to para sa akin? Para sa mga ilustre? Ang mga salitang yon, para sa pamilya, para sa mga ilustre. Ang mga salitang sumira sa pagmamahalan nila ni Hiraya. At ngayon, ito na naman, nahaharap si Gino sa isang imposibleng pagpipilian, ang iligtas ang kayamanan at pangalan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagwasak sa kaluluwa ng babaeng minsan niyang minahal, o ang tuluyan ng talikuran ang lahat ng kanyang kinalakihan para sa kung ano ang tama. Gabi na. Lumabas siya ng ospital, dala-dala ang sobre na parang isang mabigat na krus. Nagmaneho siya, paikot-ikot sa syudad. Ang isip ay gulong-gulo. Ang imahe ni Hiraya at ang mga salita ng kanyang ina ay naglalaban sa loob niya. Saan siya pupunta? Kanino siya papanig? At sa huli, dinala siya ng kanyang manibela sa isang pamilyar na lugar, ang building kung saan matatagpuan ang penthouse ni Hiraya, ang dati nilang tahanan. Bumaba siya ng kotse, hawak ng mahigpit ang sobre. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Naglakad siya patungo sa lobby, sumakay ng elevator, at ilang sandali pa, nasa tapat na siya ng pinto. Nag-alinlangan siya, isang malalim na hininga. Pagkatapos ay pinindot niya ang doorbell. Ilang segundo ng paghihintay na parang isang eternidad. Bumukas ang pinto. At sa kanyang harapan, nakatayo si Hiraya. Nakasuot lang ito ng simpleng pantulog. Ang bakas ng laban kanina ay wala na sa mukha nito. Ngunit napalitan ito ng gulat nang makita siya. Tinitigan ni Gino ang mga mata ni Hiraya. Ang mga matang minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Gino? Anong ginagawa mo dito? Huminga ng malalim si Gino. Ang boses niya ay puno ng sakit at pagod. Hiraya, sabi niya habang itinataas ang sobre. May kailangan kang malaman tungkol sa sarili mo, tungkol sa atin. Ang katotohanan, gaano man kapait, ay may kapangyarihang magpalaya. Para kay Gino, ito ang sandali ng pagpili sa pagitan ng nakaraan at ng konsensya. At para kay Hiraya, ito ang huling susi na bubuo sa kanyang pagkatao. Magbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang huling laban. Pinapasok ni Hiraya si Gino sa loob ng kanyang penthouse. Ang mga mata niya ay maingat, nagbabantay, hindi alam kung ano ang aasahan. Ang huling beses na nakita niya ito ay isang talunang kaaway. Ngayon, ang nasa harapan niya ay isang lalaking tila dinadala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ano yan? Tanong ni Hiraya. Ang tingin ay nasa sobrang hawak ni Gino. Hindi nagsalita si Gino. Dahan-dahan siyang lumapit at ipinatong ang sobre sa center table. Pagkatapos ay umatras siya, tila natatakot na mahawakan ang laman nito. Ang huling barahan ng aking ina, sabi ni Gino. Ang boses ay paos. Gusto niyang gamitin ko to laban sa'yo. Gusto niyang durugin kita gamit ang nakaraan mo para makuha namin pabalik ang lahat. Tumingin si Gino sa mga mata ni Hiraya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang tingin niya ay puno ng sinseridad. Puno ng pagsisisi. Hindi ko kaya, Hiraya. Sobra na ang kasalanan ko sa'yo. Hindi ko na kayang dagdagan pa. Inilahad niya ang kanyang palad patungo sa sobre. Ibinibigay ko to sa'yo, hindi bilang sandata, kundi bilang isang katotohanan na dapat mong malaman at bilang aking paghingi ng tawad. Nag-aalangang lumapit si Hiraya sa mesa. Kinuha niya ang sobre, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito at habang binabasa niya ang mga dokumento sa loob, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Ang medical records ng kanyang ina, ang police report, ang salitang suicide, ang mga piraso ng isang palaisipan na matagal na niyang kinalimutan ay biglang nabuo. Mga pira-pirasong alaala. Ang katahimikan sa kanilang bahay,
Ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina at ang araw na iyon, ang araw na natagpuan niya ito, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kahinaan tulad ng inaasahan ni Doña Orduha. Ito ay mga luha ng pag-unawa. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang sobrang pag-iingat ng kanyang ina. Ang pagtatayo nito ng Sinagdiwa Capital. Ang paghahanda nito ng isang sandata para sa kanya. Hindi iyon ginawa ng isang babaeng mahina. Ginawa iyon ng isang ina na, sa kabila ng sarili niyang mga demonyo, ay ginawa ang lahat upang protektahan ang kanyang nag-iisang anak. Ang kanyang ina ay hindi isang biktima. Isa siyang mandirigma hanggang sa huli. Isinara ni Hiraya ang folder. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nang muli siyang tumingin kay Gino, wala nang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malungkot na pagtanggap. "Salamat, Gino," sabi niya. Ang boses ay mahinahon. "Salamat sa pagpili mo sa tama, kahit sa huling pagkakataon." Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Gino. Isang maliit na sinag ng pagpapatawad. Ngunit alam niyang huli na ang lahat para sa kanila. "Tapusin mo na ang dapat tapusin, Hiraya," sabi ni Gino. "Gawin mo ang nararapat." Tumango si Hiraya. Kinabukasan, ang huling paghaharap ay naganap. Sa dating opisina ni Gino sa Illustre Prime Holdings, na ngayon ay opisina na ni Hiraya, pumasok si Doña Orduha. Nag-iisa. Ang kanyang itsura ay pagod at gulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring bahid ng pagmamataas. Nasaan si Gino? Nasaan ang mga papeles? Bungad niya agad. "Wala dito si Gino," kalmadong sagot ni Hiraya na nakaupo sa likod ng malaking mesa. "At ang mga papeles, nasa akin na." Nanlaki ang mga mata ni Doña Orduha. "Ano? Ang duwag na yon? Tinalikuran niya ang sarili niyang pamilya?" "Hindi," pagtatama ni Hiraya. Sa wakas, pinili niya ang maging tao. Tumayo si Hiraya. Lumakad siya paikot sa mesa hanggang sa magkaharap na sila ng matanda. Walang sigawan, walang pagbabanta. Tanging isang nakabibinging katahimikan. "Natatandaan mo ba noong unang araw na sinabi mo sa akin na isa lang akong basura na walang halaga?" Tanong ni Hiraya. "Sinabi mo na ang dugo ko ay marumi at hindi karapat-dapat sa pangalan ninyo." Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana. Sa naglalakihang gusali na ngayon ay pag-aari na niya. Ang basurang ito, ang nagmamay-ari ngayon ng lahat ng pinaghihirapan mo. Ang dugong marumi na ito, ang maglilinis sa lahat ng kasakiman at katiwalian na binuo mo sa kumpanyang ito. "Hayop ka!" sigaw ni Doña Orduha, hindi na napigilan ang sarili. "Wala kang karapatan. Wala akong karapatan." Ngumiti si Hiraya, isang nangiting nakakakilabot. "Donya, ako ang may hawak ng lahat ng karapatan ngayon. At sa bisa ng karapatang yon, tapos na ang paghahari mo." Ipinakita ni Hiraya ang isang dokumento sa mesa. Isang kasunduan. "Pirmahan mo to. Isalin mo sa akin ng mapayapa ang lahat ng assets ng Illustre. Kapalit nito, hindi ko isisiwalat sa publiko ang lahat ng illegal transactions at tax evasion cases na nadiskubre ko sa mga libro ninyo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na manahimik na lang at mawala." Si Doña Orduha ay napatingin sa papel pagkatapos ay kay Hiraya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Ang mawala na lang, isang reyna na magiging isang anino? Hindi! Hinding-hindi ako pipirma. Kung ganon, kinuha ni Hiraya ang kanyang telepono. "Isang tawag ko lang sa Department of Justice. Ang pagbabantang yon ang huling pako sa kabaong. Ang kahihiyan sa lipunan. Ang posibilidad ng pagkakakulong. Iyon ay mas masahol pa sa kamatayan para sa isang tulad ni Doña Orduha." Sa huling pagkakataon, ang reyna ay yumuko. Nanginginig niyang kinuha ang ballpen.
At sa ilalim ng malamig na tingin ni Hiraya, pinirmahan niya ang kanyang pagsuko. Nang matapos, nabitawan niya ang ballpen. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang katawan. Napaluhod siya. Ang mga kamay ay nakasapos sa muka at humagulgol. Isang tunog ng pagkawasak. Isang tunog ng isang imperyong gumuho. Tinalikuran siya ni Hiraya. Habang naglalakad siya papalabas ng silid, hindi siya lumingon ni isang beses. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Gino. Naghihintay. Nakita niya ang lahat. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Tanging isang tango mula kay Gino. Isang tango ng pasasalamat, ng paghanga, at ng huling pamamaalam. Nagpatuloy sa paglakad si Hiraya, palayo sa nakaraan, palayo sa sakit, patungo sa kanyang bagong simula. Sabi nila, ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iyong kaaway, kundi ang pagtayo mo ng mas matatag matapos ang lahat ng laban. Para kay Hiraya, ang paghihiganti ay tapos na. Ngayon, ang pinakamahalagang paglalakbay ay magsisimula pa lamang, ang pagbuo muli ng sarili. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating Illustre Prime Holdings ay isa ng alaala. Sa lugar nito, isang bagong pangalan ang nagniningning sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Financial District, Alcantara Diwa Corp. Sa loob ng boardroom, kakatapos lang ng unang General Assembly ng kumpanya sa ilalim ng bagong pamunuan, si Hiraya, nakatayo sa harapan, ay ngumingiti ng totoo sa kanyang mga empleyado. Ang Alcantara Diwa ay hindi lang isang bagong pangalan, sabi niya. Ang boses ay puno ng sigla at inspirasyon. Ito ay isang bagong paninindigan. Isang paninindigan para sa integridad, sa patas na pakikitungo, at sa pag-unlad na hindi nakakalimot lumingon sa mga taong nasa ibaba. Mula ngayon, bubuo tayo ng isang imperyo na hindi nakatayo sa kasakiman, kundi sa pangarap at pag-asa. Welcome to a new beginning. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mga ngiti sa loob ng gusaling iyon ay hindi pilit. Matapos ang pulong, nagtungo si Hiraya sa isang lugar na matagal na rin niyang hindi napupuntahan. Isang tahimik na memorial park. Dala ang isang pumpon ng puting rosas. Lumapit siya sa isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang isang pangalan, Mayari Alcantara. Hi, Ma! Bulong ni Hiraya habang inaayos ang mga bulaklak. Kamusta ka na dyan? Umupo siya sa damuhan, hinahayaan ang sinag ng hapon na tumama sa kanyang mukha. Ma, nagawa ko na po. Naitama ko na ang lahat. Ang sinagdiwa, ang liwanag at kaluluwa. Ipinagpapatuloy ko na po. Sana proud ka sa akin. Isang banayad na hangin ang umihip. Tila isang haplos mula sa kawalan. Ngumiti si Hiraya. Alam niyang nakikinig ang kanyang ina. Alam niyang masaya ito para sa kanya. Samantala, sa kabilang dako ng mundo, sa isang maliit na bayan sa Italia, isang lalaki ang abala sa pagpupunas ng mga mesa sa isang maliit na trattoria. Si Gino. Wala na ang kanyang mga mamahaling damit at kotse. Ang mga kamay niya, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga dokumento, ay sanay na ngayon sa pagbubuhat ng mga plato. Isang araw, nakatanggap siya ng isang liham galing sa Pilipinas. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit alam niya kung kanino galing. Sa loob, may isang simpleng sulat at isang manager's check. Ang nakasulat, ito ang 10 milyong pisong tinanggihan ko noon. Hindi ito kawanggawa. Ito ay pambayad sa 5 taon ng buhay ko. Gamitin mo para magsimula ulit. Maging masaya ka, Gino. Maging mabuti kang tao. Tinitigan ni Gino ang tseke. Hindi niya ito kinuha. Sa halip, ibinalik niya ito sa sobre at ipinadala sa isang charity foundation sa Pilipinas. Pagkatapos, ay bumalik siya sa kanyang trabaho. At sa unang pagkakataon, isang ngiti ang sumilay
sa kanyang mga labi. Isang ngiting malungkot, ngunit payapa. Natagpuan na niya ang kanyang sariling uri ng pagsisisi at pagbabayad puri. Si Doña Urduha naman ay namumuhay sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa lahat. Walang nakakakilala sa kanya. Ang dating reyna ay isa na lamang ordinaryong matanda, nabubuhay sa anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang kaparusahan ay hindi ang pagkakakulong, kundi ang habambuhay na pamumuhay sa kahihiyan at pag-iisa. Balik sa Maynila, nakatayo si Hiraya sa rooftop ng Alcantara Diwa Building, tanaw ang papalubog na araw. Ang buong syudad ay kumikinang sa ilalim niya. Isang mundo na minsan niyang kinatakutan, ngunit ngayon ay handa na niyang harapin. Tapos na ang paghihiganti, tapos na ang pagluluksa. Ang puso niyang minsan nang nadurog ay unti-unti nang nabubuo muli. Hindi na siya si Hiraya Ilustre, ang asawang inaapi. Hindi na rin siya si Hiraya Alcantara, ang anak na naghihiganti. Siya na lang si Hiraya, isang babaeng malaya, isang babaeng buo. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang numero na hindi pamilyar. "Hello?" Sagot niya. "Good afternoon, is this Miss Hiraya Alcantara?" Tanong ng isang magalang at malalim na boses ng lalaki sa kabilang linya. "My name is Isagani David. I'm a partner at an architectural firm. I was referred to you. I heard you're looking for someone to design your new corporate headquarters. I have a few ideas I'd love to discuss with you over coffee, if you're free." Napangiti si Hiraya, isang tunay na ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Puno ng pag-asa, puno ng posibilidad. "Yes," sagot niya, habang nakatanaw sa walang hanggang tanawin sa kanyang harapan. "I would like that very much." At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses kang bumagsak, kundi sa kung paano ka tumatayo at lumalaban muli. Isang paalala na ang bawat isa sa atin, lalo na ang mga kababaihan, ay mayroong nakatagong kapangyarihan sa loob natin na kayang baguhin ang ating sariling tadhana. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Naway napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanyang kwento. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? Ano ang aral na tumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. Ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At huwag pong kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.